Natapos tayo sa nakaraang video na kung saan ay kinakaharap ng dalawang malalakas na babae ang mga pag-atake ng ating bida gamit ang mga espada na gawa sa yelo sa pamamagitan ng Chi Sword Control. Napapatanong naman ang Bloodblade Master na kung ano naman kaya ang ginagawa nito sa lugar na ito, dahil ayon sa kanilang plano, ay dapat na nasa loob lamang ito ng Heavenly Demonic Cult mamamalagi dahil sa pagkakaroon ng suspetsa sa mga espiya na mula sa Imperial Palace, o hindi kaya ay naghahanda para sa paparating na Dano Festival. Dagdag nito na kailangan niyang masabihan ang kanyang pinuno patungkol sa kinahinatnan ng kanilang ginagawang misyon dito, ngunit wala naman siyang magawa sa oras na ito. Nang bigla naman siyang napahinto, at nang napalingon siya sa kanyang harapan ay bigla naman itong nenas, dahil sa naitutululak siya ng mga atake ng ating bida patungo sa katubigan na mayroong nagbabagang malaking bato sa gitna. Sabi nito na hindi niya magawang mapatigil ang flame chi na tumatama sa kanyang likudan, dahil sa wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang sanggahin ang lahat ng atakeng paparating sa kanya. Nang bigla naman itong napalingon sa kinaroroonan ng Last Guardian at napansin din ito na maging siya ay nahihirapan din sa ating bida, at sa ganitong sitwasyon ay mauuna pa silang mapatamba bago pa maubusan si Yuun ng inner energy. Ngunit sabi nito na hindi ito mangyayari kung sakaling hindi siya mabigo na makuha ang kayamanan, at tingin nito na ang Kirin Blood ay nandoon sa nagbabagang bato. Pero hindi nito alam kung eepekto nga ba ito kaagad, ngunit ang dugo ng isang mythical creature ay maaring palakasin ang kanyang chi. Kaya naman ay sinabi nito na susugal siya para sa isang pagkakataon na mayroon siya. Kaya naman ay agad itong sumugod gamit ang kanyang itinatagong teknik at ito ay ang Supreme Saber Divine Martial Arts, 7th Technique, Fight of 8 Immortal Sword. Matapos ay sabi nito na magkakaroon siya ng pagkakataon dahil sa kanyang atake, kaya naman ay napangiti ito at sinasabi na ito na ang kanyang pagkakataon, at agad na din itong nagmadali na magpunta sa nagbabagang bato upang makuha ang Kirin Blood. Ngunit sinalubong naman siya ng ating bida upang magsanhi ng pagkakaputol ng isa niyang braso. Sa nangyari ay napasigaw naman ito ng malakas, sabi ni Yuun dito na hindi niya hahayaan ang ganitong cross-impact ulo niya. Kaya naman ay sa isip nito ay mas mapanganib pa ito kaysa sa kanyang inaakala, at mukhang nalagpasan na nito ang limitasyon bilang isang tao, ngunit kailangan niyang tapusin ang isang ito para sa hanggarin ng kanilang sect. Totoong isa itong makapangyarihang halimaw, ngunit alam niya na mayroon pa din itong kahinaan, at aatakihin niya ito kapag ito ay maging abala na. Nang bigla naman na pinutol pa ni Yuun ang isa pa nitong natitirang braso, matapos ay sinabihan siya ni Yuun na kung hindi ba nito narinig ang sinabi niya kanina lamang. Dahil dito ay sinigawan naman siya ng Bloodblade Master na siya na nagawang makaabot sa Mystic Realm, na isang matatawag na rurok ng martial arts, ngunit mukhang natatakot ito sa isang babae na putol ang kanang kamay. Sinagot naman siya ng ating bida na kung siya ba ang tipo ng tao na gagamitin ang pagiging babae upang makalamang. At sa isang kagaya niya na isang leader ng Supreme Saber of 6 Martial Arts ay talagang nadidismaya siya. Sa nangyari ay napasigaw naman ito na kung anong lakas ng loob nito na insultuhan siya, kaya naman ay agad nitong sinugod si Yuun upang kagatin. Ngunit sa isang kumpas lamang ng kamay ni Yuun, ay agad naman na tumama ang mga espadang gawa sa yelo sa katawan ng Bloodblade Master at nagawang mahulog sa katubigan. Habang nakikita naman na nahuhulog ito ng ating bida, ay napasabi na lang siya dito na hindi na niya magagawang makaligtas pa dahil sa nakatanggap siya ng mga kritikal na pinsala bago mahulog sa tubig, ngunit nagtataka naman siya dahil sa kumukulo ito ngunit wala namang evaporation ang nangyayari dito. Nang bigla naman siyang napahinto dahil sa sinabi ng nanomachine na mayroon na lamang siyang 38% enerhiyang natitira, kaya naman ay napaisip siya na naabot na niya ang Mystic Realm ngunit ang Chi Sword Control sa pinakamatagal na paggamit dito ay nangangailangan ng malaking bilang ng inner energy, at mukhang kailangan na niyang labanan ito ngayon. Sa nakikita nito ay mas nakakayanan nitong masangga ang mga atake niya kumpara sa Supreme Saber of 6 Martial Arts Sect Blade Master. Nang bigla naman na tinamaan ito sa kanyang tagiliran, sa nangyari ay napasigaw naman siya, kaya naman ay sinabi ni Yuun na mukhang ang natanggap nito sa kanyang tagiliran ay sigurado siya na isang malalim na pinsala. Ngunit nang may napansin naman siya, hindi man ito kagaya ng nanomachine ngunit ang sugat nito ay mabilis din na gumagaling,
kaya naman ay napasabi na lang siya na mukhang ito ang dahilan kung bakit nakakatagal pa din ito hanggang sa ngayon, at ito ay kagaya sa kanyang nakalaban na Second Supreme Guardian. Ngunit sabi ni Yuwon na kahit ano pa man ay kailangan na niyang tapusin ito ngayon, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa ang kanyang tagasunod na si Haeobong ay bihag ng High Blade Master. Naiinis naman ito sa nangyaring pagbagsak sa kanya ng mga malalaking bato kanina, at dahil sa pagbagsak nito sa kanya habang nagsasigawa siya ng pag-circulate ng kanyang chi sa kanyang katawan ay nagsanhi ito ng pagkapinsala ng kanyang kaliwang kamay at hindi na niya itong muli pa na magagamit. Sa isip naman ni Haeobong na agad siyang bumaba dito dahil sa nakita niyang malaking butas, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo niya agad ito sa mismong pagbaba niya. Nang bigla naman siyang sinaksak nito sa kanyang balikat habang sinasabihan na manahimik. Sabi nito na ang sunod niyang hihiwain ay ang lalamunan nito kung may nais itong subukang gawin, matapos ay tinanong naman niya si Haeobong na kung ano ang relasyon nito sa ating bida. Ngunit sumagot naman dito si Haeobong na kung ang akala niya ay ang nais nito ay ang tumahimik siya, nagalit naman ito sa isinagot ni Haeobong sa kanyang pagpipilosopo, nang bigla naman itong natigilan dahil sa bigla silang hinayla ni Yuwon papalapit sa kanya. Sa nangyari ay pilit naman niyang nilalabanan ang malakas na puwersa na humahatak sa kanilang dalawa. Sa isip nito na masyadong mabilis ang isang ito at muntik na siyang makuha nito, matapos ay sinabi ni Yuwon sa kanya na bitawan niya si Haeobong. Ngunit nagmatigas naman ito sa gustong mangyari ng ating bida. Sabi nito na papaslangan niya ang bihag nito kung magtatangka itong gumawa ng kahit isang paghakbang sa kung saan ito nakatayo. Dahil sa sinabi niyang ito ay nagpalabas naman ng malakas na killing intent ito sa kanya, agad naman na naramdaman ito ng High Blade Master, at mukhang ang isang ito ay walang balak na sumuko. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na kung nais niyang mapakawalan ito ay ibigay niya dito ang Kirin Blood. At papakawalan niya ito kung manggangako ang ating bida na hahayaan niya din ito na makaalis sa lugar na ito. Sa isip naman ni Haeobong na mukhang sinusubukan itong makipagkasundo sa kanilang Demon Lord, ngunit sinagot naman siya ni Yuwon na bibigyan siya nito ng kontrang alok, na kung hahayaan niyang pakawalan nito si Haeobong ngayon din ay hahayaan niyang paslangin siya ng ating bida nang hindi na ito makakaramdam pa ng kahit na anong sakit, ngunit kung hindi siya papayag, ay mamamatay siya sa labis na sakit at hihilingin na hindi na lamang siya na ipanganak sa mundong ito. Sa isip naman ng High Blade Master na kung ang ibig bang sabihin niya ay kahit ano ang piliin niya ay mapapaslang pa din siya, at ano naman kaya ang mayroon sa baliw na ito, kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na kung wala ba itong pakialam kahit na mapaslang ang kanyang kasamahan, nang bigla naman siyang siniko ni Haeobong. Dahil sa ginawang ito ni Haeobong, ay mabilis nitong hiniwa ang lalamunan nito. Sa nangyari ay mabilis naman na bumagsak ito sa sahig, ngunit dahil sa ginawa niyang ito ay labis na nakaramdam ng galit si Yuwon at napasigaw. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari naman ay bigla naman na nagsisi ang High Blade Master dahil sa biglaan niyang inatake at nahiwa ang lalamunan nito, kaya naman ay agad siyang pinuntahan ni Yuwon, at tinanggalan ng isa nitong braso. Pilit naman nitong tinitiis ang matinding sakit gamit ang kanyang chi, sabi naman ni Yuwon sa kanya na ito palang ang simula ng mapait niyang sasapitan sa kanya dahil hindi niya ito haayan na magkaroon ng mabilis na kamatayan. Kaya naman ay inumpisahan na itong atakihin ang ating bida, sa nangyayari naman ay napapasabi na ito sa ating bida na huminto na siya, ngunit nagpatuloy pa si Yuwon sa pag-atake sa buo nitong katawan at hindi pinapakinggan ang pagmamakaawa nito. Dahil dito ay napapasigaw na siya sa matinding sakit na nararamdaman niya, at mukhang ang demonyong ito ay sinasadya na hindi patamaan ang mga vital points niya, matapos ay agad naman siyang hinawakan sa ulo ni Yuwon. Sabi nito sa High Blade Master na sinabi na nito na pagsisisihan niya ang gagawin niyang iyon, nang bigla naman itong natigilan dahil sa sinabi ng nanomachine na mayroon na lamang itong 15% ng natitirang inner energy, at hindi na nito pa magagawang magamit ang Chi Sword Control. Bigla naman na nagtaka ang Last Guardian dahil sa biglaan na lamang na nawala ang mga yelong espada na kanyang kinakalaban, kaya naman ay napasabi siya na ito na ang kanyang pagkakataon, at mabilis itong sumugod sa kinaroroonan ng ating bida. Napalingon naman si Yuwon dito habang papasugod ito sa kanya,
Sabi nito na nais pa sana niyang pahirapan pa ito ngunit mukhang wala na siyang iba pang mapagpipilian. Kaya naman ay agad nitong ibinaba ang kanyang White Dragon Blade, at kinuha ang High Blade Master. Matapos ay agad naman niyang inalis ang ulo nito sa kanyang katawan gamit ang kanyang kamay. Nang matapos ay inihagis naman niya ito, at mabilis na dinampot ang kanyang White Dragon Blade. Ngunit nang aatakihin na niya ang Last Guardian, ay bigla naman itong nagulat at napatigil, dahil sa biglaan naman itong lumuhad sa kanyang harapan. Matapos ay masaya nitong sinabi sa ating bida na kung bakit labis siyang natagalan na mahanap siya. Matapos ay bigla naman itong iniuntog ng malakas ang kanyang noo sa sahig at sinabi na siya bilang mababang miyembro ng Demonic Cult ay masayang binabati ang Heavens of Heavenly Demonic Cult at ang Demon Lord. Sa nangyari ay tinanong naman niya ito na kung bakit ang isang expert martial artist ng Imperial Palace Guardian Hall ay tinatawag ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng Demonic Cult, at ano ang nais niyang mangyari ngayon dito. Sabi naman ng Last Guardian na nauunawaan niya na ang sitwasyon na ito ay talagang mahirap na paniwalaan at pinagdududahan niya ito. Dagdag pa niya na gustong-gusto niyang maipaliwanag ang lahat sa kanya, ngunit mukhang may mas kailangan pa silang dapat na gawin sa lugar na ito. Sa isip naman ni Yuun na tama siya dahil sa kailangan pa niyang masuri si Heobong, dahil sa nararamdaman pa din ito ang kanya chi ngunit mahina na ito at mukhang huli na ang lahat. Kaya naman ay binalaan siya ng ating bida na huwag susubukan na gumawa ng kahit na ano, at agad na din itong nagtungo sa kinaroroonan ni Heobong. Nang makapunta siya dito ay agad naman niyang pinipilit na magising ito, na pinilit naman ito na damilat, ngunit matapos nitong ipakita sa ating bida ang saya dahil sa pag-aalala na ipinakita sa kanya ni Yuun, ay bigla na lang itong napapikit at napaluha sa saya sa huling pagkakataon. Sa nangyari ay napasigaw naman dito ang ating bida at napasabi na hindi niya hahayaan na mamatay ito, at sinabi na kumapit lamang ito at gagawa siya ng paraan. Kaya naman ay agad nitong inilagay ang kanyang daliri sa leeg ni Heobong, at sinabihan ang nanomachine na magmadali na i-scan ang lugar ng pinsala nito. Nang bigla naman itong nagpalabas ng malakas na killing intent dahil sa naramdaman nito ang paglapit ng Last Guardian sa kanila. Kaya naman ay sinabihan niya ito na huwag nitong susubukan na lapitan siya, ngunit sabi nito na alam niya na nag-iingat ang ating bida sa kanya, ngunit dahil sa ang kasamahan niya sa Demonic Cult ay nasa bingit na ng kamatayan ay nais niya na tumulong, kaya naman ay hiningi nito ang permiso ng ating bida na matignan ang katawan ni Heobong. Dahil dito ay tinanong naman niya ito na kung anong gagawin niya, ngunit sinabihan naman siya ng Last Guardian na kailangan nito ang tulong ni Yuun, na ipinagtataka naman niya. Kaya naman ay sabi ng Last Guardian na saka na niya ipapaliwanag kapag naihanda na niya at kinakailangan na nila na magmadali. Matapos ay agad naman na sumalok ng kaunting tubig ang Last Guardian gamit ang kanyang mga palad, at agad na bumalik sa kinaroroonan ng dalawa. Sa ginawa nito ay nagtanong naman ang ating bida na kung ano naman ang nasa kamay niya. Sumagot naman siya na ito ay ang diluted blood of Kirin. Kaya naman ay hindi makapanwala si Yuun at napapatanong na kung totoo ba na ang tubig na ito ay ang Kirin blood. Sabi nito na ang Kirin's pure blood ay hindi basta lamang na mahahawakan gamit ang mga kamay lamang dahil sa kung gaano katindi ang flame chi nito. Ang founding emperor ng Great Ming Empire ay nagawang mamaster ang Art of 10 Millennia Frost upang magawang mapakalma ito, at ngayon ay ito ang naging resulta nun. Nagtanong naman si Yuun na kung ano naman ang gagawin niya sa bagay na hawak niya. Sabi nito na kahit ito ay diluted ay labis naman itong mabisa sa pagpapagaling ng pinsala, ngunit ang flame chi ay labis na malakas, at ang mga lalaki ay mahihirapan na makayanan ito. Dagdag pa nito na nakita niya na kaya nitong magmanipula ng cold chi na nalalapit sa extreme yin, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung maari ba niyang lagyan ng kagaya nun ang diluted Kirin blood na nasa kamay niya. Nagtanong naman si Yuun na kung ang ibig bang sabihin nito na ang hawak niya ay magiging mapanganib para kay Heobong, sinang-ayunan naman ito ng Last Guardian at kung ito ay makukonsumo lamang ng madami, ngunit kahit kakaunti lamang ang nasa kanyang kamay at kung lalagyan ito ng cold chi ay malaki ang posibilidad na may salba nito ang buhay ni Heobong. Sa isip naman ni Yuun na mukhang ang tunog nito sa kanya ay hindi pa nagagawa ng babae ang ganito. Ngunit wala naman siyang iba pang mapagpipilian pa sa ngayon, kaya naman ay sinunod na lamang nito ang nais na ipagawa sa kanya ng Last Guardian.
Sa nangyari ay natuwa naman ito dahil sa ang kanyang naiisip ay gumana, kaya naman ay sabi nito na kailangan niyang mapainom ito sa kanya. Sa nangyari ay inilagay niya ang lahat ng ito sa kanyang bibig, at isinalin sa bibig ng ating napakaswerteng si Heobong. Nang may napansin naman kaagad dito si Yuwon, sabi nito na ang hiwa sa kanyang lalamunan ay mabilis na gumagaling, at labis na napakabisa nito kahit na isa lamang itong diluted Kirin blood. Nang bigla naman siyang ipinapalayo ng Last Guardian malapit kay Heobong, dahil sa ang flame chi nito sa kanyang katawan ay mabilis na kakalat, at kailangan niyang makontrol ito upang hindi makapinsala sa kanyang katawan. Namamangha naman si Yuwon dahil sa ang Kirin blood pala ay may kakayahan na magpagaling ng mga pagkakapinsala, nang bigla naman itong napalingon dito, at napapatanong na kung bakit siya nakakaramdam ng pagkabahala. Sa kailaliman naman ito ay nahulog ang katawan ng Bloodblade Master, ngunit may nangyayari namang kakaiba dito, at maya-maya pa ay bigla naman itong napadilat. Sa itaas naman ay nagpapatuloy sa ginagawa nilang pagkontrol sa paglabas ng flame chi sa katawan ni Heobong. Sabi nito na ang mga pinsala ng isang ito ay magaling na sa ngayon, at muli nang nanimbalik ang kulay ng muka nito at maging ang paghinga ay maayos na din. Ngunit nagtataka naman ito kung bakit walang kahit na anong nangyayari sa katawan niya, at mukhang ito ay dahil sa cold chi na nagagawang makontra ang flame chi. Dahil kapag kinonsumo ang Kirin blood ay kadalasan na nakakaranas ang mga ito ng labis na pagwawala ng flame chi sa kanilang katawan, kahit na ang mga babae ay nawawala ang kanilang pandama sa sakit at kahit pa ang kanilang mga buhay. Sa nakalipas na 200 taon, ay lahat ng mga lalaki maliban sa isa na nakakonsumo ng Kirin blood ay nawalan ng kanilang mga buhay. Kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit ang isang ito ay hindi man lamang nakakaranas ng kahit na ano. Higit pa doon ay ang katawan ng kung sino ay babaguhin ang kanyang pangangatawan kapag nakonsumo ito, ngunit kahit na ang mga red scale ay hindi nito nakikitang lumalabas sa kanya, na makikita bilang simptomas sa magaganap na pagbabagong anyo ng katawan nito. Nang bigla naman itong nagtaka dahil sa nararamdaman niya, ang inner core nito ay hindi naman ganon kalaki ngunit nakakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na kahalintulad ng sa Demon Lord. At mukhang nakakuha din ng dugo ng mythical creature dati ang kanilang Demon Lord, at kung ganon ay ito ang dahilan kung bakit napigilan ang pagsabog ng flame chi, at maganda ito. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa ang kanyang innate energy na nakalagay sa kanyang inner energy core ay hindi na magawang makalabas na parang nakulong na. Nagtanong naman ang ating bida kung may problema ba dahil sa napapansin niya ang Last Guardian na mukhang may maling nagaganap. Nang bigla naman na may lumabas sa tubig at nagtungo sa itaas ni Yuwon, at mula dito ay naghanda naman ng mabilis na pag-atake sa ating bida ang Bloodblade Master, ngunit nang tumama ito, ay matagumpay naman na nakaiwas dito si Yuwon. Matapos ay sa isip ng ating bida na hindi niya nais na maniwala sa kanyang nakikita, ngunit ang isang ito ay mukhang biglang nagbalik sa pagkakabuhay, at maging ang kanyang mga braso ay bumalik din sa dati. Matapos ay tuwang-tuwa naman itong inaasar ang ating bida na kung ito ba ang tinatawag na blessing in disguise, at dahil dito ay sisiguraduhin niya na pagbabayaran nilang lahat ang pagmamaliit at pagtalo sa kanya ng ganun lamang kadali. Sinagot naman siya ng ating bida na masyado na siyang madami pang sinasabi para sa isang muling binuhay lamang, at sisiguraduhin na nito na mapapaslang na siya ngayon. Kaya naman ay agad na nagbigay ng pag-atake dito si Yuwon. Mabilis naman itong nakailag sa ginawang ito sa kanya ng ating bida. Nang papasugod naman siya ay nakatanggap naman ito ng mga pinsala mula sa Chi Sword Control ni Yuwon. Ngunit bigla naman na nagtaka dito ang ating bida dahil sa sigurado siya na napinsala na nito ang kanyang mga major artery, ngunit mukhang ang isang ito ay hindi nakakaramdam ng sakit. Nang papalapit naman ang Bloodblade Master kay Yuwon ay sinabihan naman niya ito na maari pa sana itong nabuhay kung nanatili na lang siyang nakatago, at mukhang hindi ito nag-iisip, kaya naman ay kinontrol ni Yuwon ang mga espadang yelo, at muling ipinang-atake sa babae. Sa lakas at dami ng tumama sa kanya ay napapasigaw naman ito sa tindi ng pinsalang natanggap niya. Nang matapos ay sinabi ng Bloodblade na kung sa tingin ba ng ating bida na sapat na ito, ang mapaslang siya, ay nagkakamali ang ating bida at agad nitong sinugod si Yuwon. Mabilis naman itong nakadepensa sa ginawa ng Bloodblade Master,
Dagdag pa nito na kahit magawa siyang mapaslang ni Yuwon ay sisiguraduhin niya na isasama niya sa hukay ang ating bida. Sabi naman dito ni Yuwon na mukhang persigido talaga ito sa kanyang binabalak na makaganti sa kanya, kaya naman ay ikinumpas nito ang kanyang kamay pababa. Sa nangyari ay nagtataka naman ito dahil sa bigla na lang siyang sapilitang napaluhod. Dahil sa nangyayari ay napapatanong naman siya na kung anong klaseng inner energy naman kaya ito. Dahil ang kanyang inner energy ay napataas na ng gusto dahil sa Kirin blood, ngunit bakit hindi niya kayang malabanan ito? Matapos ay napatingin naman siya sa ating bida, sabi nito na ang Kirin blood sa kanyang katawan ay binabalaan siya, na ang lalaking ito ay isang apex predator, at hindi niya magagawang manalo sa kanya, at sinasabihan siya nitong tumakbo. Sabi naman nito sa kanyang Kirin blood na kung tingin ba niya na hindi niya alam ang gagawin niyang iyon, kaya naman ay agad nitong inatake ang sahig. Sa ginawa niyang ito ay pinagmamasdan lamang siya ng ating bida. Habang papatakas naman ang Blood Blade Master, ay sabi nito na kailangan niya na magtungo sa tubig at makatakas dito, upang paulit-ulit na magpagaling, nang bigla naman itong natigilan dahil sa kanyang biglaang paghinto. Sabi dito ni Yuwon na hindi niya hahayaan na maulit ang nangyari pa kanina. Kaya naman ay agad niyang hinayla pabalik ang Blood Blade Master palapit sa ating bida. Matapos nitong ihanda ang kanyang White Dragon Blade ay sinabihan naman niya ang Blood Blade Master na ngayon ay ito na ang kanyang katapusan. Habang papalapit naman ang babae ay sinasabihan naman niya si Yuwon na isa lamang itong basura sa kanila. At nang makalapit ito ay agad naman na tinanggalan ito ng ulo ng ating bida. Sa nangyari ay nagpagulong-gulong naman ito sa sahig, napaluhan naman ito at sinasabihan ng ating bida na huwag nitong ituloy ang kanyang gagawin, ngunit hindi naman ito pinakinggan ni Yuwon at agad na dinurog ang bungo ng Blood Blade Master. Habang nagaganap ito ay sa Huangshan of Hangzhou Zhejiang, naghahantay naman ng balita ang pinuno ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kanyang mga ipinadala upang gawin ang kanilang nakaplano sa Imperial Palace. Ngunit biglang sumabog ang parasite worm na nasa lagayan na hawak ng isa nitong tagasunod. Kaya naman ay agad niya itong isinara, at sinabi sa kanilang pinuno na ang parasite ng Blood Blade Master ay pumutok na at mukhang hindi sila nagtagumpay. Hindi naman maganda ang naramdaman dito ng kanilang pinuno, kaya naman ay habang nagtataka ang kanyang tagasunod sa naging reaksyon ng kanyang pinuno, ay bigla naman itong nagtaka, dahil sa bigla na lang siyang inatake nito na ikinatalsak niya sa pader. Sa nangyari ay napasukan naman ito ng dugo, at bigla na lang na napaluhod. Sabi naman nito na magbabago na sila ng plano ngayon, inutusan nito na ipatawag ang Flame Blade at ang Frenzy Blade, at ipadala ang dalawa upang samahan ang Chi Blade Master, at sinabi nito na hindi na siya tatanggap pa ng kahit na anong kamalian. Sa kinaroroonan naman nila Yuwon ay may napansin naman ito sa nagbabagang bato sa gitna ng katubigan. Napapatanong siya na kung ano naman kaya itong boses na kanyang naririnig. At mukhang ito ay nanggagaling sa nagbabagang bato na iyon. Sabi ng Last Guardian na ang Flame Chi dito ay nagawang maging diluted dahil sa 10 Millennia Frost. Ngunit bakit ang kanyang Heavenly Demonic Chi ay nagre-react ng ganito? Dagdag pa ng ating bida na ito ang unang beses matapos ang insidenteng iyon na ang kanyang Heavenly Demonic Chi ay hindi makontrol, nang makuha niya ang Cold Chi ng Extreme Yin Energy sa katawan ng babae na iyon, nang bigla naman siyang napangiti, dahil sa mukhang nais nitong kuhanin din ang enerhiya na nagmumula doon, at mukhang ang kanyang Heavenly Demonic Chi ay nagiging ganid na masyado. Kaya naman ay ipinalabas na nito ang kanyang Heavenly Demonic Chi sa kanyang katawan. Ngunit bigla naman siyang natigilan, dahil sa bigla din na lumabas mula sa nagbabagang bato ang Kirin. Dahil dito ay napangiti naman dito si Yuwon dahil sa ito pala ang Imperial Palace Hidden Power, at ang Heavenly Demonic Chi ay gustong kumawala dahil sa pagpapalabas ng enerhiya ng Kirin. Kaya naman ay sa tingin niya na wala na din naman siyang mapagpipilian, dahil sa kung ang dalawa ay walang balak na sumuko sa isa't isa, ay huhulihin na lang niya ito ng sapilitan. Kaya naman ang sumugod ang Kirin sa ating bida dahil sa nararamdaman din ng Kirin ang Heavenly Demonic Chi dito ay sumugod na din si Yuwon, nang magtama naman ang dalawa, ay napasabi na lang si Yuwon na hindi niya inakala na magiging ganito ito kahirap, kaya naman ay agad itong napalayo. Nang makalapag naman siya, ay napansin ni Yuwon na ang tubig dito ay hindi umaalon, at mukhang ang Kirin na ito ay isa ding spiritual creature.
nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakita niya ang Kirin na papaatake mula sa kanyang ibaba, kaya naman ay agad siyang napatalo ng mataas upang makaiwas sa gagawin nitong paglamon sa kanya. Habang nasa itaas ay sabi nito na ang paglaban sa Flame Chi na ito ay hindi madali nang gamit lamang ang kanyang espada. Kaya naman kung ganito ang kaso ay gagamitan na niya ito ng Cold Chi, matapos ay agad naman niya itong inatake gamit ang Cold Chi na mayroon siya. Matagumpay naman niya itong nahiwa, kaya naman ay napasabi ito na gumagana ang naisip niya dahil sa ang mga apoy ay biglang hamina, ngunit ito ay panandalian lamang at kailangan niyang matukoy ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Kaya naman ay agad itong nagtungo sa kinaroroonan ng nagbabagang bato, ngunit habang patungo ito dito ay nagpapalabas naman ang bato ng malalakas na apoy patungo sa ating bida kaya naman ay inaatake niya din ito at sinasabi na hindi niya hahayaan na tumama ito sa kanya. Nang makalapit naman si Yuhun dito ay napapatanong siya na ano itong liwanag at init na kanyang nakikita, at parang isa itong araw, kaya naman ay tinawag nito ang kanyang nano machine, agad naman itong ini-activate ang light vision mode nitong function. Matapos ay sabi ni Yuhun na ngayon ay nagagawa na niyang makita ito. At mukhang ito ang Flame Chi na nagmumula sa batong ito. Nang bigla naman siyang may naririnig at ito ay palakas na ng palakas, kaya naman ay sabi ng ating bida na mukhang natatakot ito sa kanyang Heavenly Demonic Chi, dahil dito ay napapatanong naman siya na kung maari din ba kayang maipasok niya sa kanyang katawan ang enerhiyang ito, ngunit sabi nito na wala naman na din siyang mapagpipilian pa. At kung ito ang balak na makuha ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay mas mabuti na kung siya na ang makakakuha nito. Sa kinaroroonan naman ng Last Guardian at ng napakaswerteng si Heobong, ay sinabi nito na ang kanyang innate core na nakalagay sa kanyang energy core ay hindi niya mailabas at mukhang nakulong na ito. Kaya naman sa isip nito na nakakaramdam siya ng hindi maganda at kailangan na niyang maitigil ang kanilang ginagawa. Nang bigla naman itong nagtaka, dahil sa bigla na lang na may kakaibang nangyayari kay Heobong, dahil ang kakaibang enerhiya nito sa kanyang katawan ay unti-unting nilalamon ang kanyang Flame Chi, at ang kanyang Flame Chi ay mabilis na umaalis sa kanyang katawan, kaya naman ay kailangan na niyang takutin ang enerhiya nito gamit ang kanyang apoy, ngunit bigla naman itong nagtaka, dahil sa kahit na ang kanyang apoy ay kinukuha din ng katawan nito. Nang may kakaiba naman na nangyayari kay Heobong, at nagtutungo ito sa isang body reconstruction. Dahil dito ay napatayo naman ang Last Guardian sa likod nito. Matapos ay biglang nagpalabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan, hindi din nagtagal sa nangyayaring ito sa katawan ni Heobong, ay bigla naman na itong nagising. Matapos ay masayang-masaya ito dahil sa nangyaring iyon sa kanya at mukhang nanaginip lamang siya. Nang bigla naman siyang binati ng Last Guardian dahil sa matagumpay nitong pag-angat sa kanyang martial prowess. Sa nangyari ay nagulat naman dito si Heobong at sinabihan niya ang Last Guardian na isa itong fire monster. Kaya naman ay bigla naman na nagalit ang Last Guardian sa kanya at sinabi na isang kabastusan ang tawagin niyang fire monster ang taong nagsadyep sa kanya sa bingit na kamatayan, agad naman na napalayo sa tabi nito si Heobong. Matapos ay tinanong siya ni Heobong na kung papaano siyang maniniwala dito na siya ang dahilan ng pagkakaligtas niya, sumagot naman ang Last Guardian na wala na siyang pakialam kung maniniwala ba siya sa kanya o hindi, matapos ay tinanong nito si Heobong kung maari ba nitong subukan na magpalabas ng mga apoy. Dagdag nito na maari niyang magawa ito, ang kailangan lamang niyang gawin ay damahin muli ang sensasyon na pumulibot sa kanyang katawan kanina. Nang bigla naman na nagawa ito ni Heobong, nagulat naman dito ang Last Guardian dahil sa nagawa nitong magpalabas ng apoy kahit na walang lumabas dito ng kahit na anong kaliskis. At mukhang maayos nitong na-absorb ang Kirin blood, dagdag pa nito na wala pa siyang nakita na kahit na sino ang maayos na nagawa ito. Sa nangyari naman kay Heobong, ay hindi nito maiwasan na mamangha sa kanyang bagong kakayahan. Natutuwa naman sa kanya ang Last Guardian sa kung paano nito gamitin ang mga apoy bilang ang kanyang bagong kakayahan. Matapos ay sinabi ng Last Guardian na sigurado siya na natutuwa ito dahil sa may kakayahan na siyang makagamit ngayon ng Flame Chi, ngunit marami pa siyang magagawa gamit ito. Nang bigla naman siyang natigilan, kaya naman ay tinanong siya ng Last Guardian na kung anong mali sa kanyang sinabi at mukhang bigla itong nawala ng interes na malaman ang kanyang sinasabi.
Sinabi naman ni Heobong na hindi iyon ang dahilan, at itinuro ang kinaroroonan ng kanilang Demon Lord Xian Yuun, at mula dito ay nakita nila ang malaking apoy na pumapalibot sa ating bida. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang kinakaharap naman ito ni Yuun ay sinabi ng nanomachine na ang temperature ng init ay umabot na sa 3,000 degrees Celsius at nagagawa na nitong tumagos sa energy shield ni Yuun, kaya naman ay agad nitong pinagaling ang mga natatamo nitong pagkasunog dahil sa matinding init na natatamasa ng ating bida dito. Sa isip naman ni Yuun na ngayon ay alam na niya kung bakit walang kahit na sino ang nagagawang makuha ito hanggang ngayon, at kung wala ang nanomachine upang mapagaling siya at ang cold chi ay hindi niya magagawa ito. Nang bigla naman nitong naramdaman ang dalawang enerhiya sa kanyang katawan, dahil sa ang mga ito ay nag-uumpisa ng mag-away para sa kanilang teritoryo dahil sa ngayon ay ang flame chi ay nasa loob na din ng kanyang katawan. Nang bigla naman itong napaluhod, sabi nito habang unti-unting nagpuputukan ang kanyang mga daluyan na hindi ito ordinaryong enerhiya na makakayang matagalan ng kanyang energy core, at sa ganitong kalagayan ay maari niya itong ikamate. Nang bigla naman siyang napasigaw sa matinding sakit, sa nangyari ay labis naman na nabahala ang Last Guardian sa pagkakakita ng dinadanas na hirap ng ating bida. Habang hawak-hawak naman ito ni Yuun, ay napasabi naman siya na ito na ang kanyang katapusan, dahil sa hindi na niya dapat ito kinuha sa umpisa pa lamang. Dagdag pa nito na kahit ang regeneration speed ng nanomachine ay hindi na din ito makakayanan pa at tingin niya na mawawalan na siya ng malay, kaya naman ay napapatanong ito sa kanyang sarili na kung ito na ba ang kanyang katapusan. Nang bigla naman itong napadpad sa kailaliman ng kung saan, habang ito ay nakapikit, ay bigla naman itong naramdaman ang kanyang demonic chi. Sabi nito na sa nakikita niya ay hindi ito makayanan ng kanyang heavenly demonic chi. Ngunit bigla naman nitong napansin na nagagawang maiwasan nito ang flame chi, at ang lugar na kinalalagyan niya ngayon, ay ang kanyang central energy core. Sa labas naman ay nagkakaroon ng mga pagbitak sa energy core na hawak ng ating bida, na hindi din nagtagal ay tuluyan na itong nawasak at nagkapira-piraso. Sa labis na pag-aalala ng Last Guardian ay agad nitong pinuntahan si Yuun. Ngunit bigla naman itong napatalsik pabalik dahil sa isang malakas na barrier na nagkukulong sa ating bida sa loob. Dahil dito ay nagtataka naman ang Last Guardian na mukhang ang Kirin's innate energy ay tinatanggihan siya ngayon at hindi pa nangyari ito dati, ngunit kailangan niyang makapasok sa loob, nang bigla naman itong napahinto sa kanyang nakita, dahil sa ang kanilang Demon Lord Xian Yuun ay bigla na lang nalumutang habang pinapalibutan ng malakas na apoy. Dahil sa nangyayari ay napatanong naman dito si Heobong na kung anong nangyayari sa kanilang Demon Lord, ngunit wala namang maisagot ang Last Guardian sa kanya. Sa itaas naman, habang nakalutang ang ating bida, ay sa pagdilat nito ay napapasabi siya na nararamdaman niya ito, ang enhanced energy na gawa sa pamamagitan ng pag-concentrate ng kanyang energies form, gamit ang Chi Sword Control at sa pag-connecta ng formless innate core energy. Dagdag pa nito na inakala niya na nakamit na niya ang hangganan ng martial arts dahil sa pagtangtong niya ng Mystic Realm, ngunit nagawa lamang pala niya na maabot ang hangganan ng kapasidad ng kung ano lamang ang makakaya ng kanyang lower energy core. At ang sagot ay nasa Central Energy Core, ang Heavenly Demonic Chi ay nagawang mabuksan ang kanyang Central Core sa kalagitnaan ng panganib, sa oras ng kanyang pagkaunawa, ay naunawaan ito sa hindi inaasahan. Ngayon ay nararamdaman niya ang nag-uumapo na kapangyarihan sa gitna ng katahimikan, kaya naman ay sa isip ng ating bida na nais niya na masubukan ito. Kaya naman ay agad nitong ibinaba ang kanyang dalawang sandata. Ang Heavenly Demonic Sword at ang White Dragon Blade, sa nakitang ito ng Last Guardian ay napasabi ito na napaka-imposible na mangyari ito, dahil ang Kirin Blood na kung saan ang Black Frost ay nag-i-evaporate, ay ganun din sa Kirin Blood na mula sa Dark Flame ay kumukulo lamang ito, kaya naman ay napatanong siya na kung ito ba ang nagagawa ng naiwang enerhiya sa mga sandata niya, at kung ito din ba ang kapangyarihan sa pagkakaroon ng Kirin's innate core. Matapos ng ilang sandali ay sinabihan naman sila ni Yuun na tumabi muna sila, na mabilis naman na sinunod ng dalawa, matapos ay iniangat nito ang isa niyang kamay,
sa nakikitang ito ng Last Guardian ay napapatanong naman siya dito na kung ano naman kaya ang nais na gawin ng ating bida dahil sa wala naman itong hawak na kahit na anong sandata sa kanyang mga kamay. Matapos ay ikinumpas naman nito ang kanyang kamay pababa, na parang humiwa ng kung ano sa hangin gamit ang kanyang kamay. Nagtaka naman si Heobong sa ginawang ito ni Yuwon, nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pagitan nilang dalawa ng Last Guardian. Sa isip naman ng Last Guardian na ang ganitong klaseng pakiramdam na kakaibang init ay walang duda na hindi pa talaga niya nakukuha ang flame chi. Napatanong naman si Heobong na kung ano naman ang nangyaring iyon, nang bigla naman na nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Mayroong isang alamat na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon ng mga martial artist, ang undefeated swordsman, na si Dugo Kyubey. Sa kanyang mga huling taon ay hindi na ito kinakitaan na nagdadala pa ng kahit na anong espada sa kanya, kaya naman ay kapag may nagtatanong sa kanya kung anong rason nito, ay sinasagot lamang niya ang mga ito na ang espada ay wala ng halaga pa sa kanya ngayon. Sabi naman dito ng kanyang kausap na paano niyang masasabing wala na itong halaga. Dahil kakailanganin niyang magkaroon ng espada sa kanyang kamay upang magawang may concentrate ang kanyang chi upang makagawa ng enhanced sword aura. Dagdag pa nito na papaanong ang isang swordsman na walang espada ay makakagawa ng kahit na ano sa kanyang kalaban na gumagamit ng enhanced energy. Sinagot naman sila nito na mayroon siyang espada, dagdag pa nito na nalagpasan na niya ang chi materialization, at ito ay ang materialization ng formless innate core energy, at ito ay ang formless sword. Napasigaw naman sa gulat ang Last Guardian dahil sa isang paghiwa lamang gamit ng kamay nito ay halos mawasak nito ang kanilang kinalalagyang palapag, at sigurado siya na ito ay ang maalamat na formless sword. Maging si Heobong ay napasigaw sa labis na pagkamangha dahil sa ang kanilang Demon Lord Xian Yuwon ay naabot na ang life and death realm. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa lindol na nagaganap, kaya naman ay tinanong ni Heobong ang Last Guardian na kung may kagaya ba nito na mga trap ang nakalagay sa lugar na ito. Sumagot naman siya na wala, at ito ay dahil sa ang mga haligi na humahawak sa lugar na ito ay unti-unti nang natutunaw. Sabi naman dito ni Heobong na hindi maganda ito, dahil sa kahit na ang martial artist na nakatangtong na sa life and death realm ay hindi makakaligtas kapag nalibing ng buhay dito. Nang nakita naman nito ang dinaanan ng ating bida patungo sa lugar na ito. Kaya naman ay tinawag nito si Heobong at sinabi na ang lugar na ito ay babagsak na, at kailangan na nilang makaalis kasama ang Demon Lord gamit ang butas sa itaas. Ngunit sabi naman dito ni Heobong na tingin niya ay huli na para dito dahil sa ito ay papabagsak na, at hindi din nagtagal at bumigay na ang mga haligi at nagbagsakan na ang malalaking bato. Kaya naman ay napasigaw ang Last Guardian na kailangan nilang mailigtas kahit ang Demon Lord lamang. Ngunit bigla naman na may ginawa ang Demon Lord Xian Yuwon, sa nangyari ay sa isang kumpas lamang ng kamay nito ay ang buong pader at kisame ay nabalot ng Black Frost. Kaya naman ay napasabi ang Last Guardian na imposible na mangyari ang ganito at ang mga bagay na ito ay ang mga bagay na hindi na kayang gawin ng isang tao. At mukhang ang tatlong magkakaibang enerhiya sa katawan nito ay nagawa niyang mabalanse. Nang natigilan naman sila sa nakikita nila kay Yuwon. Dahil sa unti-unting nawawala ang mga kaliskis nito sa kanyang buong katawan. Sabi dito ng Last Guardian na madami na siyang nakasalamuhang mga martial artist, ngunit hindi pa siya nakakita ng kahit na sinong mayroong tatlong innate core energy, at isang life and death realm martial artist na kayang makontrol ang walang hanggang yin, walang hanggang yang, at ganun din ang demonic energy, nang bigla naman itong napapaluha, dahil sa nakikita niya ang isang makasaysayang pangyayari ng kanyang dalawang mata.